Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Kumusta na Pilipinas? Meron na bang nagbago sa'yo? O baka ganun pa rin? Ilang pangulo na ba ang nagdaan? Nabigyan na ba ng kaginhawaan ang mga dukha nating mga kababayan? Balita ko'y ganun pa rin, tila walang pagbabago dahil sa mga politikong hindi tunay na makatao. Nasaan ang pangakong may pagbabago? Yan ba ay paasa lamang ng mga walang pusong politiko? Magandang araw po sa inyong lahat. Muli nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. Para kanino ba ang batas na nilikha? At syempre bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal kong kapatid, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakikisa at patuloy po na talagang sumusubaybay ito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? At syempre binabati din po natin mga minamahal kong kapatid, yung ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakikisa at talagang sumusubaybay po. Maraming salamat po at salamat din po sa inyong pagdarasal at dun po sa mga kapatid na nais pong tumulong
Hindi ko lang po alam kung totoo to o hindi kasi may tumatawag na po, may nagtatanong kung paano makapagbigay ng tulong. Kung loloobin po ng ating Diyos ng may kapal na totoo yan, at least makakatulong po talaga kayo sa sitwasyon ng inyong lingkod. Maraming salamat po. At syempre, pinasasalamatan po natin. 70,000 subscribers na po tayo. Sana po umakyat pa po tayo habang pababa po ng pababa yung mga vloggers ni Tebes. Sabi nga ng Bible, naniniwala na dati hindi ako nagbabasa ng Bible lagi. Kasi hindi ko naman talaga, ang binabasa ko talaga kasi dahil nga mas kabisado ko kasi minsan po mag-aaral po tayo patungkol sa salita ng Quran at maging sa salita nito. So, parehong maganda po ang laman. No? Ang nilalaman nila. So, sabi nga kapag ka nasa mabuti kang landas, talagang tutulungan ka ng Diyos. Bagamat tayo ay walang natatanggap na sweldo na mula sa isang congressman para magsalita ng kasinungalingan, para ligawin yung mga tao, kontento naman tayo. Hindi katulad ng mga vlogger nito ni Tebes, ang lalaki ng pera. Diba? Siyempre, bayad Kaya nga puro sinasabi dyan sa mga vlog nila, puro kasinungalingan. Dito sa atin, di baling bulanghoy lang yung kinakain natin. Sanay naman tayo dyan. Lumaki tayo dyan. Nung bata nga ako, mga minamahal kong kapatid, naranasan ko talaga. Ewan ko lang kung naranasan nyo to. Nung edad ako ng 7 years old, naalala ko noon, nangihingi ako ng mantika at saka toyo plus asin. Nilalagay ko sa kanin. Nakasurvive naman hanggang ngayon. Naalala ko pa noon, bagyo. Dahil nga hindi makapunta ang aking lolo, dahil ako iniwan nga ng aking ama sa aking lolo ng mga panahon, dahil siya nga IBGMP kung saan nadidistino naalala ko noon, umuulan, pumunta dun sa unahan ng bakuran namin ng aking lolo at kumuha ng anong tawag nito? Kamuting kahoy. Hinila niya. Abay, nakita ko talaga yung kamuting kahoy. Abay, pagkasarap naman. Bagyong-bagyo ang ulam namin talagang ginamos. Dun sa mga nakakaalam ng ginamos sa mga parting Luzon, hindi siguro nila alam ibig sabihin ng ginamos. Sa Maynila kasi ang tawag siguro niya bagoong. Iba rin yung bagoong na yung pula. Yung isda ba na dilis. Yung mabibili natin sa palengke. Ba yung sarap. Nakasurvive naman. Ewan ko lang kung kumakain ng bagoong to si Arnie Tebes. Mayaman to, hindi kakain to ng bagoong. Pinakabagoong yata nito, shabu. Mahilig tayo kumain yung mga gabi. Diba? May luto niya, may tawag dyan Diba? Masarap yan, nalagyan ng gata. Pero yung gata nito ni Tebes, nung bata pa siya, marijuana. Yung ginagawa niyang ubi. Tignan mo yung mukha, Hindi maintindihan. Pinalabasan mukhang tabako. Lalo na yung kapatid niyang isa. Hindi mo maintindihan kung alanganin normal, alanganin abnormal. Diba? So, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan, pasalamatan muna natin yung ating mga kapatid na patuloy po na nagdarasal sa inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat, mga ma'am at sir. At syempre, pinasasalamatan din po natin at binabati yung ating magigiting na pulis. Mabuhay po kayong lahat sa lahat po ng dako ng ating bansang ito na kayo ay nakadestino. Mag-ingat po kayo. Tulad po lagi ng sinasabi ko, pasama na po ng pasama ang imahe ng PNP. Habang sinisikap naman po ng mga kapatid natin na ito
na maibangon yung pangalan nila, na katulad nga nitong mga nakarang araw lang, nasampahan na po ng katakot-takot itong mga general na ito at ilang mga kernel. Ha? Ano na to, si Domingo. Mga general kayo. Pero kayo pala yung naging protector ng droga. Biro 990 kilos na shabu. Imbis na sana itapon, abay, may plano pa yatang paghati-hatian at ibenta. Ha? Kaya tulad ng sinasabi ko sa ating mga tropa, mga kapatid, tulungan niyo po ang Philippine National Police na maibangon po ang magandang imahe, nang magkaroon po ng kumpiyansa yung ating mga kababayan sa inyo. Dahil halos kinakatakutan na po kayo. Hindi na po kayo masyadong pinaniniwalaan. Sabi nga ng aking tiyuhin, abay makakita lang sila ng pulis, abay iwas na kita. Iwas na sila. Naghahalo kasi hindi lang ako, may pagka Waray, Bisaya. Minsan pag gusto ko magsalita ng Chabacano, magtsatsyabaka. Hindi niyo pa kasi ako narinig magsalita ng Chabacano, ano? Bibigyan ko lang kayo ng konting salita lang. Sisipain ko to si Tebes pag di pa nagpakita to. Kaya mga kababayan, ganun din sa ating mga kasundaluhan sa anumang panig ng ating bansa, naway kayo po ay patuloy na maging halimbawa. Napakahirap po ng trabaho ng sundalo, alam nyo. Tapos masisira lang dahil nga sa ibang mga tao na nagpapagamit sa mga politiko, katulad dito nila Ismundo. Biro mo, kahit sila ay retire na, wala na sa pagiging sundalo, dahil sila ay nagtraining at nakapasok sa pagiging sundalo, damay pa rin dito ang AFP. Diba? O talagang sinadya lang nito ni Osmundo na kumuha ng kurso na balita ko, Ranger to. O baka kumuha lang talaga siya ng training niya dahil ang plano niya talaga maging mamamatay tao, hindi sundalo. Baka kumuha lang talaga siya ng kurso na yan kasi pag sinabi kasing scout, no peer. Hindi yung appear, ha? Kayo nang ununawa sa aking mga binibigkas sapagkat hindi naman ako fluid magsalita ng English, Bisaya talaga tayo. Mas maganda nga atin, medyo naintindihan pa. Kaya anong gusto niyo magsalita? Yung Portuguese, Hebrew. Baka lalo magkabaligtad-baligtad ng pangunawa natin. Kaya mga kababayan, ganun din sa ating mga kapatid, lalo na sa mga public official natin. Kumakalat na, lalo na nabalitaan natin. Mahigit sa 300 na barangay chairman at mga tauhan ng mga barangay ang nasasama ngayon sa issue ng droga. Sa sobrang dami na yan, talagang hindi pala talaga kinaya nung panahon ng administrasyon na Duterte na ubusin lahat ng adik. Yung dami, di ba? Ilang pulis yung involved ngayon sa droga. Alam ko marami pa yan. Marami pang hindi natutuklasan. Marami pang hindi nalalaman. Kasi adik yan. Magagaling magtago yan. Wala naman yung pinagkaiba dito kay Arnie Tebes. Ito nga si Arnie Tebes, kahit lantaran na, may ebidensya na, bay natatago pa rin. Huwag na tayo magtaka. Hindi na imposible ngayon, lalo na't mga drug addict ngayon, mas mapera pa sa mga negosyante yan. Kapitbahay namin, hindi nalabas ng bahay. Naalala ko noon, bago naging presidente si Duterte. Hindi nalabas ng bahay, pero pag lumalabas ay pag uwi, grabe mag-grocery. Nagtataka ako. Abay, nabalitaan ko na lang isang araw. Abay, nahuli sila doon sa Jollibee. Abay, limpak-limpak na pera ba naman ang nakuha sa kanya? Mahigit 1 milyon. Walang trabaho yun. Saan nakuha? Alam nyo na.
Baka ngayon galing pa kay Tebes yung shabu. Diba? So mga kababayan, okay, magpatuloy po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. No? Napaka ganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito po'y patungkol doon sa sinasabi nito ni Arnie Tebes na hindi daw sila nakadalo ng preliminary investigation, yun ang nangyaring hearing, dahil wala daw subpoena. So, gusto kong panoorin muna natin bago natin mabigyan ng reaksyon. Ito nga si Arnie Tebes, minsan kasi makulit din to. Makulit tong kalbo na to. Hindi pinapansin nito ni Remulla yung kanyang mga tanong. Alam niyo kung bakit? Wala namang karapatan tong terorista na to na utusan yung katulad ni Remulla na nasa posisyon. Pangalawa, wala na siya. Mabaho pa siya sa... Mabaho pa nga eh. Baka nga mas mabaho pa siya sa utot ko. Diba? Talaga naman. So pakinggan natin mga minamahal kong kapatid. Matatandaan na binigyan ng ultimatum ni SOJ Remulla itong si Tebes dahil sa hindi nito pagsipot sa nasabing investigasyon ng DOJ na ayon naman kay Tebes wala itong natanggap na kahit ano sa PINA. Kaya naman nagpasaklolo ng tanong itong si Tebes kay Atty. Panelo kung may kaso nga ba siya na hindi niya pagsipot dahil nga sa hindi niya natanggap ang sa PINA. Mga netizens, mga palangga, meron din pala akong legal question. Nung natin doon sa isang magaling na abogado kay Atty. Panelo. Sir, Panelo, Attorney, tama lang ba yun na, na pupunta ka sa isang preliminary investigation kahit wala kang subpoena? O yung subpoena, kailangan yun or requirement yun para makapunta ka sa isang PI? Or obligasyon ba yun talaga ng DOJ or ng korte man na magpadala talaga ng subpoena para yung tao pumunta sa isang preliminary investigation? Agad naman sumagot itong si Atty. Panelo sa lahat ng mga katanungan ni Congressman Arnie Tebes. As a general rule, hindi. But if your lawyer or you knows when the preliminary investigation would be held and gusto mo umaten ka. Pwede ka naman mag-waive eh. Kung ang paniniwala mo bulat sa poll, eh walang magagawa ka dyan dahil moro-moro lang yan. Yun nga sinasabi ko po from the very start. Dapat kasi yung DOJ, hindi sila nagsalita tungkol sa mastermind itong si Tebes. Kasi yun ang trabaho ng preliminary investigation. Eh para i-determine para tingnan kung merong probable cause. Ngayon, paano pa magkakaroon ng patas na labanan sa PI? Eh yung boss mo nagsalita na eh tapos sasabihin mo siya na, eh di moro-moro labas yan. Eh, nagbigay ka na ng hatol eh. So hindi mo nga mapapati yan. And I can understand why. Tanong pa ni Tebes kay Atty. Panelo na malabo talaga ang DNA na ebidensya ng mga digamo dahil landed lang ito. Narito ulit ang sagot ni Panelo sa isa pang katanungan ni Tebes na kung saan nileksyonan pa si SOJ Remulla. Tama yung sinasabi niya. Kung yun ang sample, tapos ihalagay mo doon sa lugar ng scene of the crime. O, di ba? Nandiyan ka pala. Ang lesson po dyan, ganito, gaya ng column sinasabi, kung lahat ng yan, hindi mangyayari yan. Kung mapipigilan sana yung bibig na nariyan sa DOJ na huwag na ho kayong magbigay ng mga premature, hasty, public announcements on the guilt of the respondents. Kasi talaga magkakaproblema kayo dyan. O, tingnan mo yan. Sabi nila noon, 100% na-solve ang crime. Kasi nga, na-arrest o nag-confess. Eh, bumaliktad. O, paano ka na ngayon? Eh, nagmukha ka ng TANGA dyan. Pagkatapos, ginagawa pa nila, we will file perjury at the same time, naloko na. Eh, hindi mo na malaman. Ano ba talaga? Ano ba talaga gusto mo? O, yan, kaya yan. Leche-leche tuloy. Ayun, mga minamahal kong kapatid. Ayon sa ating narinig, talagang makikita natin na talagang kampi ito si Panelo dito kay Tebes. Kaya sino ba si Panelo? At ano ang kanyang kaugnayan dito kay Arnie Tebes? Sa totoo lang, maaaring walang kaugnayan itong si Arnie Tebes dito kay Panelo.
Pero 100% na itong si Panelo ay mayroong kaugnayan sa mga Duterte katulad ni Paulo Duterte na best friend naman nito ni Arnie Tevez. Di po ba? So, sa madaling salita, alam nyo, nabalitaan po kasi namin na itong si Panelo, nang umupo po itong ating bagong presidente, Bongbong Marcos, ay gusto nitong magpapansin. Ang problema, hindi napansin. Kaya hindi nagkaroon ng posisyon. Ano? Ibig sabihin, talagang kontra siya dahil nakikita nga niya na itong ating Pangulo ay gustong-gusto din naman na magkaroon ng hustisya itong Digamo case. Oh. So, sa madaling salita, dahil itong si Panelo ay dating tauhan din ni Duterte, natural kung saan kakampi si Duterte, doon din siya kakampi. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na nakaraang mga araw na may isang media o TV station na kung saan nagagamit po ni Tevez para palawakin pa yung kasinungalingan at katarantaduhan. No? Sabi nga ni Panelo, hindi ko alam kung matanda na to, ulyanin na to. No? Hindi lamang po para malaman ninyo, no? Sa pagkuha po ng basihan kung tugma ba yung dugo na nakita doon sa sasakyan at doon sa mga suspect. Kung maalala ninyo, yung NBI po, no, maging ang SOCO, bago po sila pinasok sa kulungan, kinuhanan po sila ng laway. Sa pamamagitan po ng laway na yun, at maging doon sa mga baso ay sa mga bote na ininuman nila na galing doon sa sasakyan, kumbaga mga mineral o ano man yan, ininuman nila, nakita doon. Ha? Kaya sila kinuhanan noon, kahit sa Amerika, yan naman ang proseso. Kapag may nakitang mga bote doon, pag may nakitang mga damit doon, o may patak ng dugo, o ano man, o anong nakita nila doon, kailangan makuhanan nila dito. Kung saan, yung nandito, yun yung sumakay doon, yun yung nandoon bago sila nahuli. Diba? So, sa madaling salita, hindi lamang po sa dugo. Ha? Sa pamamagitan ng laway na tumugma doon sa tubig na, sa mineral water na ininuman nila, ay nagtugma po. Ibig sabihin po ba, Mr. Panelo, matagal ka ng abogado, naging advisor ka pa naman, at talagang humahanga dito sa kanya si Duterte. Diba? Sa sobra niyang galing. Kung maalala nyo noon, hindi nakakilos yung human rights. Dahil nga itong si Panelo, wala itong pinagkaiba kay Tapasio. Ha? Mabuti pa itong si Roque. Dahil si Roque, although stricto siya, pero totoo siya magsalita. Ha? Wala siyang pinapanigan. Pag mali, edi mali. Yun ang sinasabi niya bilang isang tunay at tapat na abogado. Hindi katulad nito ni Panelo na siguro may personal na galit to kay Remulla. Bakit si Remulla ang nilagay at hindi siya? O siguro iniisip nito ni Panelo na bakit naman si Abalos pag nilagay niyo dyan na na DILG secretary, nandito naman ako, matalino naman ako. Alam nyo, kahit matalino ka, kung sa Bisaya pa, kung balbahutog ka, hindi ka kukunin. Ha? Hindi po patalinuhan ang kailangan dito. Ha? Matalino ka nga, Panelo. Kung katulad mo naman, na kahit alam mong mali yung tao, pinagtatanggol mo, hindi ka nga pwede. Lalo na siguro kung ikaw nga ang DILG o kaya naman DOJ secretary, wala na. Matagal nang walang kaso si Tevez. 'Di ba? Oh. Salamat na lang tayo, talagang may Diyos na tumutulong sa atin. Kung itong si Panelo, nako, katakot-takot. Tingnan mo si Duterte. Hindi nakakilos yung human rights dahil tinakot ni Duterte nung panahon niya. Oo. Walang nakapagsalita noon dahil, biro mo, buong bansa, tinatakot niya, papatayin niya. Ha? Sumobra.
sumobra. Kahit si Marcos, sinabi niya yung Marcos ngayon yan eh. Nakikita niya dahil tumutok dun sa droga yung sumobra. Kumbaga, wala na sa hulog. Diba? Pag sobra, tandaan nyo, sa anumang aspeto ng ating buhay, uminom ka ng maraming tubig, nakakasama yan. Kasi sobra. Uminom ka ng maraming alak, pag sobra, pangit yan. Diba? Mag-isip ka na mag-isip, pag sobra, katulad ni Ernie Tevez, isip ng isip, tingnan mo, minsan nawawala na sa sarili. Dahil sobra na mag-isip. Tingnan mo, dahil sobra-sobra siyang mag-take ng shabu. Dapat yan, gramo-gramo. Sa kanya talaga, kutsa-kutsara, sobra. Kaya tingnan mo, minsan sumasayaw, minsan umiiyak. So, hindi na natin maintindihan. Siguro, ito rin si Panelo, sa katanda, siguro maraming gamot din itong iniinom, vitamins, para lang madugtungan yung buhay niya. Abay, hindi na rin niya alam kung ginagawa niya. Ito nang sinasabi niya. Mas may tiwala ako dito kay Roque. Kasi ito medyo bata-bata pa, although medyo baboy, pero gwapo naman. Ayan, magalit si Sir Roque sa akin. Biro lang po yun, sir. Diba? Halataan naman eh. Dahil alam, tulad nga po ng sinasabi ko, mahirap lang kasi paniwalain yung lahat kasi, siyempre, naintindihan ko yan. Pero ito, makikita mo, maging kay Roque na tao ni Duterte, kanina ba kumakampi? Kay Tevez, pati si Bato, pakunwari pa. Pagkatapos niya ng pagsalitain ng mga kasinungalingan lahat ng mga tauhan ni Henry Tevez doon sa korte, yung tumigil na kasi tapos na mission niya. Wala yung pinagkaiba sa mission nito ni Villanueva na pagkatapos nilang gapangin, ayun, pagkatapos nilang magawa yung trabaho nila na pabaliktarin yung testimonya nito mga testigo, ayun, umalis ng pagiging abogado. Ibinigay sa iba kasi tapos na yung mission nila para silang special action force. 'Di ba? Para silang talaga ni Tevez. Dati na yan ang trabaho nila kay Tevez. Kaya nga sa Negros Oriental, walang nagiging kaso si Tevez. Bakit? Kapag yan si Villanueva, yan si Tapasio, gumapang na sa korte at may dala-dalang pera, sigurado na. Walang kaso si Tevez. 'Di ba? Hindi nakatakatang, nagagawa nga. Kung nagagawa nila doon mismo, kaya nga, nung una pa lang, gustong-gusto nilang mangyari yung hearing na yun, doon mismo sa Negros Oriental, dahil mas sisiw, mas madali, dahil kabisado na nila. Baka nga tignan lang nila yung huwes doon. Sasabihin ng huwes, okay na. Wala na kato. Dismiss na. Di ba? Hindi nakatakataka yan. Pero magpasalamat na lang tayo, mga minamahal kong kapatid, sapagkat kung mayroong Panelo na hindi ko alam to kung talagang ulyani na tong matandang to o talagang sinasadya niyang kampihan yung demonyo, baka nabigyan na din o baka nautusan ng dati pa niyang amo pa rin niya hanggang ngayon itong si Duterte. Diba? Talaga naman. Pasalamat na lang po tayo at merong attorney Trixie. No? Pasalamat po tayo at may mga attorney na katulad nila na talagang pinapaliwanag yung katotohanan. So pakinggan natin mga minamahal kong kapatid. So, bakit significant na wala yung mga lawyers at yung sinasabi nila is absent si Congressman Tevez after being served a subpoena. Well, that's interesting. So, sige. But more important is this one. The comment that Congressman Tevez had been served a subpoena and that the lawyers were not present. So, anong ibig sabihin ito? Anong nangyayari dito? Ibig sabihin yan is that in all likelihood, iko-contest po ng defense, particularly the counsels for Congressman Tevez at saka yung para dun sa ibang mga akusado na who were not present. Iko-contest nila yung service of subpoena kung it had been appropriately served, kung tama yung pag-serve. So, ibig sabihin, kine-question nila. Particularly yung Congressman Tevez. Okay. Ano yung ibig sabihin nito? Alam ng DOJ that it is common knowledge na wala si Congressman Tevez sa bansa. However, they served the subpoena to his office sa Congress. Sa Kongreso naman, hindi rin sikreto na suspendido si Congressman. Ang tanong, tama ba yung pag-serve?
Well, that would be a matter for the prosecutorial panel to decide. Pero ang iko-contest ng defense dito is, alam nilang wala siya doon, and they will say na kailangan ang pag-serve ng subpoena sa kanya will be in a way that he will receive it personally. So dito, nakikita natin that the first line of, kasi kung nag-appear yung mga lawyers dyan, it will seem like they are waiving the notice. Which means, alam nila na may subpoena, and they will be informally or formally acknowledging it kung dumating sila. So, hindi dumating, notably, si Attorney Topacio, ibig sabihin, malaki yung chance na iko-contest nila na hindi tama ang pag-serve ng subpoena kay Congressman Teves kasi unang-una, suspendido siya pero sa Kongreso sinurve. Pangalawa, alam naman, in fact, in-acknowledge ng DOJ Secretary himself that Congressman Teves is out of the country through his comments that he was seeking asylum in Timor-Leste. So nakita ko na magkaka-issue na ganyan. Or at least, the defense will raise it. Right? Now, we don't know what the decision is going to be. Titignan natin kung ano dyan. Ako, personally, I think the DOJ is already predisposed to saying that he has been appropriately served at itutuloy-tuloy na yung hearing na yan. So, yun nga, in fact, yung comment ng hearing officer, ang sabi niya is, hindi na niya pwedeng i-claim na wala siyang due process kasi sinerva na siya ng subpoena tapos hindi siya dumating. Kasi hindi po ito court, this is a preliminary investigation. So, this means, ang hinahanap dito, hindi guilt or innocence, ang hinahanap dito ay if there is enough cause, called probable cause, na tumuloy ito, there's enough evidence to take the matter to court. By the way, in any hearing, hindi absolute yung nagsasabi. Sino nagsasabi ng totoo? It's possible that both parties are telling the truth. Hindi yan absolute na mali ka, you're lying, mali ka, you're ano. It's also the matter of how you articulate. So, hindi yan ganyan ha. You don't expect always that the person or persons who are accused or on the defense will necessarily be saying, telling lies. Okay? Also, I understand this. Masyadong, if most of our knowledge comes from television, you have to understand na lawyers, generally, they will just rephrase, but an outright lie is unlikely. Mabigat po di ba yung DNA match ng mga suspect? Ang tanong ba, saan nagkaroon ng DNA? Unless mayroon sa kanilang nasugatan at may DNA from blood or placing them at the scene. Pwede din po bang pagsabihan ng lawyer si Arnie Teves itigil na ang pagsasayaw sa social media at makipag-insultuhan sa gobyerno? Pwede niya siyang abisuhan, pero may free will pa rin yung kliyente niya. Nasa sa diskarte na rin nila yun. Yung makipag-insultuhan, well, ano na yan, we have to weigh that or based on what was actually said. Titignan nyo ngayon kung may libel, kung mayroong inciting to sedition, and so on. So yun mga minamahal kong kapatid. So malinaw po. So ibig sabihin po ni ma'am o ni Attorney Trixie, no? Na hindi pwedeng sabihin nito ni Teves na hindi nakarating sa kanya yung subpoena. Ha? Kung hindi ka ba naman tangang hayop ka, hindi ka malaman kung nasaan ka, takbo ka ng takbo, tago ka ng tago, hindi nila alam kung saan kwarto nandun ka, kung ikaw ba'y nasa minteryo o nasa imperno. Ha? Kung hinaharap mo na lang yung mga yan, di walang mga issue-issue na yan. Ha? Dahil guilty ka talaga, may kasalanan ka, leche kang kalbo kang demonyo ka, nang tatago ka, kung ano-anong palusot ginagawa ninyo. Ha? Binigay ng DILG o ng DOJ yung subpoena sa bahay mo. Ang problema, sinadya nyo na walang tao yung bahay nyo. Binigay doon sa Kongreso yung sulat na para sa'yo na ikaw ay may kakaharapin na kaso. Ha? Pero walang nagbigay. Siguro may ikukuntsaba ka din doon para sabihin hindi nakarating sa kanila. Kaya nga pati mga abogado mo, dahil umurong yung mga itlog o kaya naman sinadya talaga nila na gawin yon para alam mo na.
Kasi diyan kayo magaling dahil mga tuso kayo at mga hayop kayo at mga demonyo kayo. Ha? Kung ano-anong mga kadramahan ginagawa ninyo, kung hindi magsinungaling, gagawa kayo ng istorya. Tapos, ito pang si Villanueva, porkit natuklasan na sinungaling siya na pagka-abogado, sabihin niya siya ay abogado ng mga mahihirap na walang pera. Ulol! Dati ka ng abogado ng mga demonyo. Sira ulo ka. Kung gaano kakulot yung buhok mo, ganoon din ang utak mo. Yung itsura mo na hindi ka pa napupunta sa impyerno, mukha ka ng demonyo. Ha? Tingnan mo yung mga ano mo, yung aping mo, yung aping sa Bisaya, sa Tagalog aping. Yung dito, yung pisngi. Yan. Halatadong araw-araw nagsasabo ka. Ha? Yung mata mo, mata na rin ni Arnie Tevez. Pare-pareho kayo ng mata, mga mata ng demonyo. Araw-gabi nanlilisik sa paggawa ng masama. Mga lokong to. Sinong niloloko nyo? Walay kung naloloko nyo ang lahat ay ibahin nyo kami. Aba hindi lahat ng tao ay magiging tanga at gagawin nyo lang ang tanga habang buhay. Aba ibahin nyo kami. Aba'y maigit akong kaharap nyo, hindi si Inang. Kapag hindi kayo pinaghahambalos ng silhig. Ay silhig? Alam nyo ba yung silhig? Ang silhig yung walis. Aba'y minsan kasi nasisingit itong Bisaya eh. Alay, saksak sinagol na lang rin aking sasabihin sa inyo. Abay, biro mo ba naman? Diba? Oh, pakinggan pa natin yung isang katarantaduhan nito ni Arnie Tevez. No? Talaga, biro mo. Hindi daw niya natanggap. Talagang hindi mo tinatanggap. Yan ang totoo. Huwag ka na mag-alibay kung ano-ano pang ginagawa. Halata naman eh. Diba? Oh. Tsaka, ano na nila yun? Alam na hindi ka talaga dadalo. Dahil takot ka mapatay ng amo mo. Ha? Tinatago ka nila dahil gusto pa nila manipula mo na lahat bago ka pa uwiin. Kasi nga, pag umuwi ka, dahil iniisip nila, wala ka na sa sarili, baka mamaya, bigla ka na lang kumanta, kumuha ka ng mic, kumanta ka ng YY Delilah. Ha? Baka mamaya, may mabanggit kang hindi mo dapat mabanggit, wala na. Yung katapusan na rin nila. Ha? Kaya nga todo ano rin doon si Panelo. Buti na lang kung may Panelo tayo nakalaban, meron din tayong Roque na napakatalino. Ha? Yan yung mga dapat sa Senado. Kaya sa susunod na eleksyon, Roque po tayo. Paalisin na dyan si Jinggoy, si Bato, yung mga walang kwenta, yung mga magnanakaw ng bilyones dyan. Paalisin na yan dyan. Lalo na yung si Bato. Alam mo ba to, nagmumukha ka ng santol dyan. Oh, parang kang santol na, yung ano ba, yung buto ng santol, pagkatapos mong kainin, yung laway-lawayan, oh, di ba, medyo makintab na. Yan ang dapat kay Bato. Pag santol, pag kain mo ng buto, di ba, tinatapon. Dapat ganun yung pagkatapon kay Bato. Para matauhan yung demonyong yan. Galing mo, Marte. Kaya mong gawin yan, Bato, doon sa mga hindi nakakilala sa'yo, buwisit ka. Pero sa mga taong talagang nakakilala sa'yo, huwag mong gawin yan dahil talagang mapapahiya ka lang, kalbo. Huwag mong sabihin ka mag-anak ka ni Mr. Clean. Talaga, baka daw nilang katapat mo. Kaya si Kulapo, wala kayong pinagkaiba ng itsura ni Bayad Bay. Mga ulo ninyo puro mga santol. Diba? So pakinggan natin mga kababayan itong sinabi na naman, napakakulit talaga. Ang hirap talaga sa tuwing nakahiga ito si Tevez, nagbablog siya. Alam niyo kung bakit? Kasi paikot-ikot na lang siya doon sa kwarto. Siguro naiinip siya, wala na siyang ibang magawa. Hindi siya makalabas kasi doon sa Timor tinimbre na rin siya doon ni Remulla, kaya ganoon na lang yung galit niya. Gusto niya magpa-citizen doon, hindi nangyari. Kasi nga terorista siya. Drug lord pa. Addict pa. Mamamatay tao pa. Demonyo pa. Puro pa eh. Paing kita ng paa dyan. Diba? Pakinggan natin mga minamahal kong kapatid. Niloloko mo na naman
ninyo taong bayan. Sabi mo na naman na sinabi mo hindi ako sisipot sa PI. Meron ako sinabi. Ang naalala ko lang sa sinabi ko, walang nagpakita sa kampo namin. Pero wala naman kaming imbitasyon. Wala kaming sabina. Hindi namin kasalanan yun. Kasalanan ng sino mga ahensya na dapat magpadala nun. At isa pa, boss, di ba sabi ko, tigilan mo na magsalita hanggang masagot mo yung dapat mong sagutin. Dami mo kasing sat-sat sa taong bayan na hanggang ngayon hindi mo kasi nasagot. Di ba, ang simple nun. Kahit grade 1 masasagot yun eh. Paano nagkasya ang 6 na tao sa 5-seater na Bell 505 na helicopter? Next question. Paano nagkasya ang 13 na tao sa 9-seater na Dassault Falcon 50EX na eroplano? Sinabi mo yun, di ba, na sumakay yung mga tao na ganun kadami sa ganun na aircraft. Can you prove kung paano nagkasya? Bakit hindi mo masagot? Bakit iniiwasan mo yung ano? Bakit iniiwasan mo sagutin yung tanong? Then ma-obvious yung sinungaling mo? Ay naku, tama na boss, tama na yung pagluloko sa taong bayan. Pareho lang kayo ni Abalos eh. Hindi masagot yung ano eh. Diba? Sabi ni Abalos, malakas yung kaso sa akin. Ano kayong case number? Sagutin nyo. Sagutin nyo. Kung hindi nyo masagot yun, hindi na talaga kayong kapanipaniwala. This is I think, the third time that I ask this question. And hindi lang ako nagtatanong nito, ang buong sambayanan nagtatanong. Dahil nagsasabi kayo ng mga bagay-bagay na hindi nyo na-prove. Prove what you are saying. Please lang, boss, pakisagot. Ha? Kung hindi nyo masagot, tumahimik na lang kayo. Alam nyo, kung ako si Presidente, siguro si Sandy na kayo. Ay, naku, puro sat-sat, hindi maprubahan. Anyway, yun lang. So makikita nyo mga minamahal kong kababayan. Kita nyo ha, may kayabangan talaga tong hayop na to. Uunahin ko, Tebes, ako na lang magsasalita para sa kanila Rimulya, para malaman mo rin yung side nila. Alam mo, Tebes, kaya hindi ka na nila sinasagot sa mga tanong pambata. Kasi para sa kanila, hindi ka na congressman. At wala kang kapangyarihan para utusan silang sumagot. Ang may karapatan na magtanong, hindi ikaw, kundi sila. Ngayon itatanong ko rin sa'yo, dalawa lang. Saan ka nagtatago? Ha? Anong address para masundo ka? Ha? Yan ang tanong na dapat mong sagutin muna. Ha? Chulukoy ka? Akala mo congressman ka pa? Akala mo may dangal ka pa? Akala mo may dignidad ka pa? Wala kang karapatan, Tebes. Isa kang terorist, ang kriminal na demonyo na nagtatago sa mundo. Na hindi mahagilap ng mga pulis at mga sundalo. Ha? Dahil napakagaling mo. Dahil isa kang demonyong tuso. Ha? Nakahiga ka na naman na nagbablog. Ilang kutsara na naman ang inubos mong shabu. Ha? At ilang alak na naman ang naubos mo. O baka mamaya, hindi ka na nagsashabu. Marijuana na naman ang trip mo. Ha? Tebes. Sa panahon ng pangangailangan, Tebes, yung sinasabi mo na yan, paano nagkasya yung 5 tao doon sa helicopter na yung 6 na tao doon sa pang 5 lang na tao na helicopter. Sira ulo ka pala eh. Bakit? Hindi ka ba Pilipino? Hindi ba marunong magkalong-kalong yung mga demonyo? Marunong nga sila bumaril, magkalong-kalong pa. Ha? Sabi nila. Kasi pagka sobrang bigat na, hindi nalilipad. Nandun naman tayo eh. Maliban na lang kung kasing bigat ng helicopter yung sasakay mo doon. Gunggong. Maaaring hindi makalipad ng mataas yan, pero lilipad pa rin yan. Mababa nga lang. At least nakalipad, naka-exit sila. Tanga. Ha? Paano magkakasya? Ha? Bakit? Ano ba yung helicopter, korte ng helicopter mo? Karton? Isang straight? Hindi ba pwedeng magkalong-kalong? Tignan mo na may mga kasama. Ismundo lang naman dyan na medyo malaki-laki. Mga kasama niya, mga duwending kriminal. Ha?
Buti sana yung mga nakasakay dyan, katulad ng bagong gobernador dyan sa Negros Oriental na mukhang demonyo. Di ko alam si Mudjako ba yan? Ha? Sira ulo ka pala eh. Tanong mo, pambata kasi kaya hindi ka pinapatulan. Kaya 3 times ka na nagtatanong, hindi ka sinasagot dahil unang-una wala kang karapatan para magtanong at mag-imbestiga. Dahil ikaw dapat ang iniimbestigahan dahil criminal ka. Mamamatay tao ka. Drug lord ka. Alam mo ba yon? Kaya wala kang karapatan magtanong sa mga nanunungkulan dito sa bansang ito. Kung saan ka mang lupalop kang demonyo ka nagtatago, lumabas ka na. Ha? Tingnan mo tong kalokohan ito. Lakas-lakas ng trip mo. Hindi ka nahiya, Tebes. Ginagamit mo pa yung taong bayan. Sasabihin ko sa iyo, Arnie Tebes, ang kakampi mo lang dito sa Pilipinas, yung mga alagad mong nabayaran mo. Pero pag sinabi mong taong bayan, kami yun. Ha? Kami na naghihintay sa pagdating mo para paltukan ka. Demonyo ka para matuli ka. Ha? Halos hindi nga umabot ng 1%. Ha? Yung supporter mo na naniniwala sa'yo dito sa Pilipinas, hindi ka karib sa itsura mo pa lang, sa mga pinapakita mo, sa mga galaw mo, sa mga salita mo. Sasabihin mo, tanong ng taong bayan o tanong ng mga demonyo. Tanong ng mga baliw na katulad mo. Ha? Tanong ng mga desperadong demonyo na katulad mo na alam mo na wala ka ng lusot sa gobyerno, talaga makukulong ka, mamamatay ka sa kulungang hayop ka. Ha? Puro ka kasinungalingan. Tapos ngayon, kung ano-anong sinasabi nyo, kung hindi nyo sinisiraan si Remulla, kung hindi nyo sinisiraan si Abalos, NBI ang sinisiraan nyo. Kung hindi NBI, pulis ang sinisiraan nyo. Keso hindi totoo, keso planted, pero ganun. Ha? Yan na lang ba nagiging trabaho ninyo? Lalong-lalo na kayo, mga abogado kayo? Naturingan ka, Arnie Tebes, na gumagawa ng batas. Pero kayo mismo, lalong-lalo ka na, Villanueva, isa kang abogado, pero naging abogago. Naging abogago ka ng isang demonyong katulad mo na ngayon. Ha? Hindi, nakakalungkot. Kasi may pinanumpaan yan. Yung mga abogado, nanunumpa yan sila, may ot yan sila. Ha? Gusto niyong malaman kung ano yung mga sinasabi nila bilang isang abogado? Ito si Arnie Tebes, kahit hindi ito abogado. Pero alam ko, iisa lang yung kanilang pinanunumpaan. Ha? Pakinggan natin. Ako ay taimtim na nanunumpa na pananatilihin ko ang katapatan sa Republika ng Pilipinas. Oh. Ha? Abogado. Yan ang pinanunumpaan nila. Pananatilihin nila na magiging tapat sa Republika ng Pilipinas. Pero anong ginagawa ng mga abogado katulad ni Villanueva, ni Tapasio at ng iba pang mga demonyong Judas, mga walang yan, mga bayaran, mga abogado na yan? Nagiging tapat pa ba kayo sa gobyerno o nagiging tapat kayo sa Panginoon yung si Arnie Tebes dahil sa pera na binibigay nila sa inyo? Ha? Pakinggan pa natin para maunawaan natin, mga minamahal kong kapatid. Susuportahan ko ang saligang batas at susundin ko ang mga batas, gayon din ang mga legal na utos ng mga otoridad. Oh, sa ginagawa mo, Arnie Tebes, kayo Tapasio, hindi nyo sinusuportahan ang batas. At hindi nyo sinusunod ang batas. Sa halip, iniinsulto ninyo, binababoy ninyo, ginagago ninyo, winawalang niya ninyo, kayo mga hinayo pa kayo. Na dapat kayo ay maging huwaran at alam nyo yan dahil kayo ay nanunumpa. Ha? Kayo mga wala ng modong mga abogado, alam nyo to. Dahil bago kayo humarap sa husgado, yan ang lagi nyong sinasabi. Nasaan yung pagsunod ninyo? Nasaan yung paggalang ninyo sa batas? At sa mga nanunungkulan? Ha? Pinapauwi kayo ni Remulla, ni Abalos, ng Pangulo, at lahat na, maging mga kasamahan ninyo sa Kongreso, lalong-lalo ka na, Arnie Tebes. Pero ang ginagawa nyo, iniinsulto nyo. Gumagawa pa kayo ng ibang paraan para lang lokohin yung taong bayan, mga hinayop pa kayo. Pakinggan natin, mga minamahal kong kapatid. Na nararapat dito. Hindi ako gagawa ng kasinungalingan. Hindi daw gagawa ng kasinungalingan. Ha? Hindi gagawa ng kasinungalingan.
Talaga nga ba? Hindi gumagawa ng kasinungalingan? Puro kasinungalingan na nga ang ginagawa ninyo. Puro pag-iimbento. Puro pagpapalusot. May Villanueva, makikita mo, kaya daw umatras kasi daw mayroon daw banta sa buhay niya. Hoy, huwag mo kami lokohin. Sabihin mo, tapos na mission mo na gumapang. Dahil alam mo, madidisbar ka, kaya gumawa ka ng palusot, demonyo kang hayop ka. Sinong utuin mo? Tapos na yung mission mo na gumapang, nabayaran, nabaliktad na lahat, kaya binigay mo sa ibang abogado. Dahil takot ka na makasuhan ng DOJ para madisbar ka. Huwag mong lokohin, pero ganun pa man, tuloy pa rin. Siguradong madidisbar talaga kayo, lalo ka na tapasyo. Magiging attorney ka na lang sa kangkungan. O papayag man sa gawin ng sinuman sa hukuman. Bilang isang abogado daw, hindi daw siya papayag na basta-basta na lang daw babuyin yung ng sino man yung hukuman. Pero sa ginagawa ni Arnie Tevez, sa pagbabayad niya ng katulad nito, yung dating tauhan ng DOJ, na brad ni Duterte, na inutusan naman nito ni Duterte para tulungan itong si Tevez, ano nangyari? Binababoy yung hukuman. Binababoy yung hukuman. Hindi nakatakataka yun. Dati pa binababoy ng Duterte ang batas. Nilagay niya sa sarili niyang kamay ang batas na hindi dapat sa kanyang batas. Hindi sinasabi na wag alisin yung droga, wag alisin yung mga adik. Pero wala, sumobra. Pati yung mga inosente na damay na. Style Tevez talaga. Ano pa? Hindi ko sinasadya o kusang loob na magsusulong o magdedemanda ng anumang walang batayan. Anong ginagawa ngayon? Ni Villanueva. Nakita nyo itong mga abogado ni Arnie Tevez, ang gagaling gumawa nito ng istorya. Gagawa ng istorya para idemanda yung nagdedemanda sa kanila. Kumbaga, didemanda kita. Para may pangontra sila sa iyo na nagdedemanda sa kanila, gagawa sila ng style kasinungalingan para idemanda ka din. Nakukuha ninyo? Yan ang estilo ni Arnie Tevez noon pa man. Gamit itong mga abogado, mga walang yang ito na nanunumpa doon sa, pero mga demonyo pa lang nanunumpa. Mali o labag sa batas na kaso o magbibigay ng tulong o pagpayag sa pareho. Pinagbabawal sa isang abogado. Hoy, Tapasyo, makinig ka, hudas ka. Kayo mga abogado ni Arnie Tevez, makinig kayo. Mga gonggong, mga inutil na mga abogado dahil sa pera nagiging demonyo kayo. Hindi pinahihintulutan pala. Bilang isang abogado, ipinagbabawal at higpit na pinagbabawal na gumawa kayo ng mga estilo bilang isang abogado ng mga kasinungalingan, mga estilo ng inyong mga kliyente na hindi nakarapat dapat, na imbis kayo magturo na itong gawin natin, magsabi na lang tayo ng totoo, sabihin mo yung totoo. Ang ginagawa ng mga abogadong ito, dahil nga milyones yung bayad sa kanila, limpak-limpak na pera, umaapaw sa mga bulsa nila, sila na ngayon naging sunod-sunuran at sila na ngayon naging tuta o aso ni Arnie Tevez dahil sa limpak-limpak na pera na natatanggap nila. Kakahiya kayo. Kaya dapat lang kayo madisbar, mga hayop kayo. Hindi ko ipagpaliban ang sinuman para sa pera o malisya. Tingnan mo. Ang isang abogado daw na tapat, totoo, tunay, dapat hindi nababayaran ng pera. Ibig sabihin lang nun, dapat kung ano yung totoo, sabihin sa korte. Kung ano lang yun talaga, yun lang. Huwag nagagawa ng mga kadrama. Katulad nito rin, may paiyak-iyak pa, may pasayaw-sayaw. Balita ko, hindi pa niya natatapos yung practice niya magtambling-tambling kasi yun naman ipapalabas niya sa video niya. At gagawin ko ang aking sarili bilang isang abogado ayon sa abot ng aking kaalaman at pagpapasya ng buong katapatan, gayon din sa mga korte at sa aking mga kliyente. At ipapataw ko sa aking sarili ang mga voluntaryong obligasyong ito nang walang anumang pag-iisip o layunin ng pag-iwas. Kaya tulungan mo ako, O Diyos. Tingnan mo. Bilang isang tapat at may mayroong dangal na abogado, ikaw mismo tuturuan mo sarili mo. Wag yan, wag. Hindi ka pwedeng gawin yan kasi labag na yan sa saligang batas. Labag yan sa rules bilang isang abogado.
Pero hindi. Kayo mismo, Tapasio, Villanueva, tinatapakan ninyo at dinudo. Wala kayong pinagkaiba sa mga pulis na dumudungi sa Departamento ng Kapulisan o ng Philippine National Police. Kayo yung mga uri ng abogado na dumudungis at kayo yung mga abogado na kung saan ginagamit ng demonyo para mawala ang tiwala ng taong bayan sa mga katulad ninyong abogado. Nadadamay ngayon yung mga matitinong abogado. Para sa taong bayan, ang mga abogado ngayon pera-pera na lang. Pag malaki yung binayad mo, kaya ka nilang ipanalo. Pero pag maliit, itatalo ka. Parang ganun na. Ha? Sinisikap ng mga tao ni Arnie Tevez ngayon, ng mga abogado na yan, na maipanalo siya. Bakit? Milyones po ang ibinigay ni Arnie Tevez sa mga yan. At balita ko, may bonus pa. Eh sino ba namang abogado ang hindi magpapakapal ng muka sa kamera? Tingnan yung mga itsura ng mga abogado niya. Halatang naabutan na. At talagang desidido silang ipanalo itong mali, itong pagiging demonyo nito ni Arnie Tevez dahil lang po sa milyones. Kaya mga kababayan, suportahan niyo po ang aming ipinaglalaban laban po sa mga demonyo, hayop na mga abogadong ito. Napakawalang hiya talaga. Ha? Ewan ko bakit naging attorney pa tong mga ito. Kakahiya. Ay nako. Talagang masasabi natin mga minamahal kong kapatid, ibang-iba na po. Ha? Ibang-iba na po ang sitwasyon ngayon. Kaya nang baguhin ng pera ang lahat ng mga gustong magpagamit sa pera. Ha? Gusto magpabayad sa pera. No? Biro mo. Ang daming violation na ginawa ng mga abogadong ito. Isa na dyan yung paggapang nila. Pagkatapos nagapangin nitong dating DOJ at nito ni Villanueva, itong mga witness para kay Arnie Tevez, ipinasa nila sa ibang abogado. Kasi bakit? Madali na para doon. At saka alam nila na sa ginawa nilang iyon, makakasuhan ito si Villanueva. Kumbaga, umalis na siya agad. Akala niya hindi na siya hahabulin. Dahil hindi na siya yung abogado ng 5 na yan. Villanueva, wag mong kung nagagawa mong gawing tanga si Raulo yung korte doon sa Negros Oriental, wag dyan sa Maynila dahil may kalalagyan kayo. Ha? May kalalagyan kayo. Kaya Sir Remulla, at Sir Abalos, mahal na Pangulo, gayon, yamang kayo ay inaalipusta, minamaliit ni Arnie Tevez, na para bang mga aso na lang niya, na para bang mga tuta na lamang niya, ipakita nyo na mas may kapangyarihan kayo kaysa sa kanya sapagkat kayo ay mabubuti at may mga prinsipyo. Huwag niyong hayaan na makita ng mga tao na mga katulad ninyo na mayroong dangal na kaya na lang tapakan at yurakan ng isang demonyo na wala ng dangal ni wala na ngang prinsipyo sa sarili. Dahil pag nangyari yan, ang taong bayan mawawala na ng kumpiyansa unang-una sa batas at sa mga nanunungkulan na katulad ninyo, Remulla at Abalos, at maging sa ating magiting na Presidente Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, ganun pa man, talagang nananalig pa rin po ko na talagang may Diyos po na tutulong sa atin at gagabay sa atin. At hindi tayo pababayaan. At alam ko na talagang mananalo po tayo. Pinapakita na nga po . So nakakapanghinayang po talaga mga minamahal kong kapatid, yung mga katulad nila Arnie Tevez, itong mga abogadong ito. Kung ginamit nila sa mabuti yan, hindi darating sa punto na ganyan yan. Pero ganun pa man, patuloy po tayong lalaban sa mga ito na kung saan ginagamit ng demonyo sa daigdig na ito. At muli po, tulad ng sinasabi ko, sana po wala po mag-skip ng ads sapagkat sa pamamagitan po niyan makakatulong po kayo sa ating programa na tayo po ay makapagpatuloy sa pakikipaglaban-laban po sa mga katulad nito na mga tao na kung saan mga hayop, mga gunggong, mga inutil. Muli po, sinasabi ng lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.